Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumating na sa Estados Unidos para sa UNGA. Buwan ng kababaihan ipinagdiriwang. Utang ng pamahalaan umabot na sa 2.65 trillion pesos. Naitalang kaso ng rabies bumaba. Kaso ni Joseph C. at posibleng paggamit sa pekeng pagkakakilanlan siniyasat sa Senado. Higit sa 119 million pesos na halaga ng iligal na droga nasabat sa Clark. Mga apektado ng sunog sa Occidental Mindoro patuloy na nangangailangan ng saklolo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, makukulay na selebrasyon at iba't ibang aktibidad ang isinasagawa sa iba't ibang panig ng bansa bilang pakikiisa sa buwan ng kababaihan. Isang paggunita na kumikilala sa mahalagang ambag ng kababaihan sa lipunan at patuloy na pagsulong ng gender equality. Tunghayan ang kaganapan dito. Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Marso ang National Women's Month bilang pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan sa kasaysayan, lipunan at pag-unlad ng bansa. Nag-ugat ang selebrasyon sa pandaigdigang kilusan para sa karapatan ng kababaihan. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo na kalaunan ay naging International Women's Day tuwing March 8. Sa Pilipinas, isinusulong ang pagdiriwang upang palakasin ang gender equality at partisipasyon ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Bilang pakikiisa, nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ang pamahalaang lungsod ng Pasay, kabilang ang Indak ni Juana Zumba Party na ginanap sa Pasay City. Daang-daang kababaihan at Zumba enthusiasts ang nakiisa sa sabayang pag-indak, kasama ang ilang celebrity performers at dance groups. Layunin ng programa na hikayatin ng kababaihan na ipakita ang kanilang lakas, talento at mahalagang papel sa komunidad. Mga iba't ibang programa pa na amin pong ibinibigay para i-empower ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga trainings at ma-inspire din po sila. Ayon sa pamahalaang lungsod, ang ganitong mga aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya upang palakasin ang kamalayan sa gender equality at inclusive society. Mga solo parents, PWDs, talagang yan ay atin pong binibigyan ng programa at mga proyekto. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at selebrasyon, patuloy na ipinapakita na ang kababaihan ay mahalagang bahagi ng paghubog ng mas makatarungan at progresibong lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, naiulat ng Department of Health o DOH ang pagbaba ng naitalang kaso ng rabies nitong January 4 hanggang February 21. Na 17 kaso kumpara sa naitalang 49 na kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. 13 naman sa mga kasong naitala ay mula sa mga hayop na hindi nabakunahan. Paalala ng DOH, sakaling makagat ng hayop, hugasan ito ng maigi gamit ang sabon at running water sa loob ng 15 minuto at agad na magpakonsulta sa DOH Certified Animal Bite Center para sa tamang pagsusuri at paggamot. Mahigpit pang paalala ng kagawaran, huwag magpakampante dahil ang rabies ay nakamamatay at 100% itong mortality rate sa oras na magsimula na ang sintomas. Dagdag pa nito, para sa mga pet owner, siguraduhin na pabakunahan ang iyong mga alagang hayop at maaari ring makipag-ugnayan sa mga veterinaryo o lokal na pamahalaan ukol sa pagbabakuna. Sa ibang balita, pumalo na sa 2.65 trillion pesos ang kabuuang utang ng pamahalaan sa buong taon ng 2025. Ito ay base sa pinakahuling datos ng Bureau of Treasury.
kung saan mas mataas ito ng 3.5% kumpara sa 2.56 trillion pesos na utang noong 2024. Samantala, tumaas naman ng 4.45 trillion pesos ang nakolektang buwis noong 2025. Ngunit kulang ito ng 1.48% mula sa inaasahan na revised program ng revenue collection. Bunsod ng pansamantalang pagtigil ng pagbabayad para sa infrastructure contracts, kasunod ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Para sa ulat panahon, magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan ang trough ng low pressure area o LPA sa Sorsogon, Masbate, Visayas at Mindanao. Huling namataan ang LPA higit 1,400 kilometro sa silangang northeastern Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At may katamtamang tsansa na mabuo bilang bagyo sa mga susunod na oras. Samantala, posible rin ang bahagyang maulap na panahon at pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon, bunsod ng amihan. Susunod sa News Force. Kaso ni Joseph C. at posibleng paggamit ng pekeng pagkakalinlan, siniyasat sa Senado. Higit 119 million pesos na iligal na droga nasabat sa Clark. Mga apektado ng sunog sa Occidental Mindoro patuloy na nangangailangan ng saklolo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.